Salamat. Pwede na magkapanglingkod. Maayong hapon pag-usap. Kanatong tanan kung asa man ka mo karon na dinhi sa ato nga conference room, kung ato naamang kamo sa mga panimalay ninyo karon. Ako kamong awhagon sa pag-uban kanamo sa City Family Main Church sa Tagbilaran sa Dao, aron kita magpadayon sa pag-ampo, pagpasalamat ug karon maminaw sa pulong sa Dios. Ang atong isgutan karon sa pulong sa Ginoo, mag-isgot kita og what makes prayer powerful. Unsa kunoy makahimo sa pag-ampo nga kini adunay dako nga gahom. Sakto ba? Unsaon pagkahimo sa imong pag-ampo nga kini adunay dala nga dako nga gahom. So, unang series ni nato karon, doon na kita'y mga unom ka mga series. So, unom ni siya ka weeks nga kita magtuon na hitungod sa pulong what makes prayer powerful. Siguro ang matag usa kanato magunahuna kita og unsa man ni pag-ampo. Now, akong gitan-aw kining mao nga pag-ampo dinha sa bag-ong tugon. In the New Testament, unsa man kining pag-ampo? Unang akong gitan-aw kini sa NIV Exhaustive Concordance, kining pulong nga pag-ampo. Kung akong nakita nga ang pulong pray is used 121 times. 121 kabalik-balik pagsulti kining pulong pag-ampo. Dili lang kining pulong pag-ampo, kundi in the English, ito prayed o nag-ampo. Gitanaw kini nato nga sa 68 times nga kini gi-mention in the New Testament. Ikatulong nga pulong, the word prayer. The word prayer in the New Testament, gibalik-balik na siya og sulti in 106 times. Another word about prayers with S, 32 times in the New Testament. And the word praying is 36 times. And the word praise, the last here, is 12 times. Kung imo ni siyang totalon, kininggikan sa pray, prayed, prayer, prayers, praying, and praise, mo total ni siya o 375 times nga atong makita dinha sa Bagong Testamento. So, tungod ka naghisgot kita mahitungod o pag-ampo or prayer, let us define ang sa dining pag-ampo. So, the definition of prayer number 1, prayer is a solemn request for help or expression of thanks addressed to God or an object of worship. This is according to the Oxford Dictionary. So, ang pag-ampo, mao ang usa ka solemn request. Unsa man na binisaya sa solemn request? Solemn, bot pasabot? Sa man ang solemn? Tug-ani ko. Kanang solemn, bot pasabot, tinud-anay, seryoso nga pagpangayo, requests. Seryoso nga pagpangayo sa tabang, the request for help. So nakinahanglan ka, but pasabot, that's a prayer. Or usa ka pagpanulti mahitungod sa pagpasalamat, the expression of thanks. Pwede ka mag-ampo para request for help, pwede po ka mag-ampo nga mohatag ka og pagpasalamat. All this addresses to our God, or even during our worship. This is according to the Oxford Dictionary. Prayer in the Hebrew Bible is an evolving means of interacting with God.
most frequently through spontaneous, individual, unorganized form of petitioning and or thanking. So ang pagampo in the Hebrew Bible is the one communicating, interacting with God. So pwede ka spontaneous, magpasabot anytime, magsulti ka, dili organized, individual, isa-isa. Magpasabot anytime, anywhere. Pwede ka nga mag-ampo ngadto sa atong nga buhi nga Dios. Kay mao kana ang usa ka porma din ikaw nangayog tabang o binba ikaw nagpasalamat. So duhara ni siya atong nakita in this slide nga ang pag-ampo mao ang paghatag og seryoso o paghunahuna nga nangayog ka og tabang o binba mao'y pagsulti nimo sa mga pasalamat ngadto sa atong buhi nga Dios. Another definition sa prayer is talking to God. Mani kasagaran to because prayer is communication. So prayer is talking to God. It is our way of communicating our thoughts, our needs and desires to the Lord. It is an avenue that God has provided for the believers of making known the deepest feeling of our hearts. So when we pray to God, but pasabot ato siyang gisultihan. When we kneel down in prayer, let us see and be conscious nga naa siya sa atong atubangan na minaw, nagtan-aw o ga-focus siya nimo nga nag-ampo. Therefore, kita nga mag-ampo, mo focus ta, serious ta, as if the Lord is in our front. Nga naa siya sa imong atubangan na minaw kay ikaw makig-istorya nga na kaniya. Ug mauna si opportunity nato nga kita mo pahibalo ngadto sa Dios unsay sulod sa atong mga kasing-kasing una-una. So kung mag-ampo ta, Lord, gisakitan ko, Lord, mao ni ako una-una sa una-una. And that is prayer. And prayer is a specific thing that we do, not merely as an attitude. So kung mag-ampo ta, usana sa ka-action. Usana ka buluhaton ang pag-ampo. Dili na siya nga imong kinaiya mainang puon. It's not a change of attitude. It is not about our attitude and character, but it's about what we do. Unsay atong buhaton ngadto sa Dios. Kaya atong pakigistorya is an action. Therefore, ang prayer is an action, dili lang kinaiya. And lastly, Paul said he exhorts us to devote ourselves in prayer. That is in Colossians chapter 4 verse 2. And to pray without ceasing. In the 1 Thessalonians 5:17. So si Pablo mismo ninyo nato nga, we will devote ourselves. Kinahanglan ang atong kaugalingon, adunay panahon pinaagi sa diha sa pag-ampo o ang atong pag-ampo dili hunongon. Kini lang ang atong midweek prayer meeting na hunong tungod sa COVID. But our personal prayers wala naghunong. Amen ba? Amen. Maski namo sa inyong kabalayan, maski wala ta sa atong church, nag-ampo ta, ako nang gipresyon. Kung ako nagtuo, nga ang CG City, bisan wala nagtigom dinhi sa panimalay nato, alampuanan, apan kita, bisan asa kita, nasa itong mga panimalay, nag-ampo gyud kita sa walay hunong, ilabi na sa atong nahitabo karon. So, what makes prayer powerful? Kung mao na siya atong mga pag-ampo, mao na siya statistics nga gisulti sa New Testament about prayers, pila to ka times? Praise, pray, praying, prayer, prayed. Pila ka times? 375 times. So, kapila balik-balik ka nga mag-ampo kadaghan. Manangin si Pablo, devote yourselves in prayer and we do not cease in praying. Di ta mo nung pag-ampo. Di butbut pa sabot nga bisag alakaw kag-ampo ka, kakaon kag-ampo ka, dili na. Ang buti pasabot, the habit of prayer
dili na to undang. Maski kasakay ka tricycle, ga-drive ka sa imong sakyanan, maski padulong ka matug, bisan naa kay gitan-aw din ha, you have time to pray. And prayer, it doesn't mean nga maglingkod, magpiyong ang mata, o di ba magluhod, o magtuwan, o di ba mag-isas kamot. Those are the positions and the postures of prayers. But prayers per se, dili na mo matter kung nagbuka ba imong mata o nagpiyong ka ba, nagkibot-kibot ba na imong baba, it doesn't matter. Because we can pray silently, we can pray with closed eyes, open eyes, we can raise our hands, we can kneel down, we can do the lying or whatever position you have. As long as your hearts and your attention is with your Lord, that is prayer. So, unsa man ato, unsa may atong buhaton para atong mga pag-ampo mahimo siyang gamhanan o dunay gahom. What makes prayer powerful? First, before taking this topic, ato sang tan-awon ang mga 5 ka mga misconceptions nga atong nabati karon mahitungod sa pag-ampo. When we say misconceptions, adunay mga huna-huna ideya sa mga pag-ampo nga may kita kini powerful kini mga pag-ampo kini atong gihimo karon, this is a most powerful prayer atong himuon. And there are misconceptions ana niya. There are 5, but this afternoon we will only talk about the first one. Jadi nato na mahimo. So, let's take a look at the misconceptions. Conception number 1. Prayer is powerful because many people are praying. Matuo ba kita niini? Gamhanan ang atong mga pag-ampo tungod kay daghang tao na ampo. Analitan ang atong COVID. Do you think ang Pilipinas ay nag-ampo para sa protection sa COVID? Do you think ang Amerika lang mo'y nag-ampo? Ang Israel, naapot sila COVID. Germany, the entire world na ay COVID. Unya kung mag-ampo ang tanan tibok kalibutan, then most powerful gina ito pag-ampo, why not tayo COVID? Pero nga naman ay gitawag na ito na second wave. Nga naman ang padayon man ang kamatay sa COVID victims and positive sa tibuok kalibutan. So, dili tinuod nga kung daghang tao mag-ampo, powerful ang atong mga pag-ampo. Nanuman, kay kung daghan mga pag-ampo nga mga tao, but pasabot, makakita ang Dios nga daghanan naman ni nag-ampo ani. Sige, ako na lang isang tubagon kay daghana. Kana bitaw na ilang tao nga mo pressure nimo, daghan ni kay sila. Kunya na nimo ang power tungod sa people power. Mawala si Presidente Marcos, the first people power nga nahitabo, nga nakapahawa sa presidente, mga tong IDSA people power 1. So, may tala, people power. Ano sa man po na siya? Prayer power. So, may diferensya niya na. So, kung doon ay gahom ang mga tao, bot ba po pasabot, na sa kadaghan sa mga tao mag-ampo, doon na po siya powerful po siya alang sa pagkipangayo nato. O ang uban, may sila nga, doon na gyo'y dako magahom kung kitang tanan maghubog o mag-ampo. Nanawa, nawas Presidente Marcos. So, makita ba nato nga kung doon na siya people power, tantamount ba na siya nga prayer powerful na siya? Not necessarily. Kay kun ang mga tao mag-ampo ang tanan, unya mausap ang Dios, ang pangutana, Dios pa ba siya or tao siya? Tanaw na to ang Numbers 23:19 in the New King James Version. Sige sa pulong sa Dios. God is not human that He should lie. Correct? Dili mamakak ang Dios. Dili sa tao. Ato pa ang tao makakon ug mamakak. Not a human being that He should
change his mind. So ang Dios dili mo usab sa iyahang hunahuna. Unya kung kita nga daghan na Ginoo nagampo, mausab ba ang kabubuton sa Dios kay daghang nagampo? The answer is no. Dili mausab ang Dios kung unsa ang iyang plano nakalaan na ang plano sa Dios ug dili na mausab. Bisan unsay buhaton sa tao dili makapausab sa plano sa Dios alang nimo ug alang nako. Otherwise, dili tinuod nga ang Dios is unchangeable, unmovable. So, dili ma-influensya ang Dios sa imong akong pagampo. God is sovereign. Ang iyahang pagbulutan dili mausab tungod sa tao. Naalay himuon ang Dios para niana. So, sa atong mga pagampo, unsa man siya the minimum requirement kung magampo ta? Gikinahanglan bagyo nga daghang tao magampo tibuok iglesia magampo kay dako gyud gahom kaysa si pastora o mga pastors o mga elders ang magampo. Magunahon ta nga, oy gamay ra man ang attend sa prayer meeting. Pila man nakabuok 1 2 3 ani ko magsabak kay may balan unya ta nga gamay ra ta. Social distancing. So, pila ra man kabuok na din karon sa conference room. Versus sa naidaghan dito nag-ampo. Asa may mas powerful, sila kita. Kita nga, oy, di siguro may powerful, kaya gamay raman ni. Sila siguro may grabe, kaya daghan good sila, grabe ka. Lokso-lokso na dito sa mga pagampo, naghinilakay na sa mga pagampo, na uyog na ang tibok gym, tungod sa kadaghan sa pagampo, nakita din ni, pero wala takabuok, wala takabot na po. 2, 4, 6, wala takabot na po. Okay? So, itong tanan ng Biblia. The minimum requirements para anaa ang pagtubag sa mga gikinahanglan. Matthew chapter 18, 19 to 20. The Word of God says, "Again, truly I tell you, that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. For where 2 or 3 gather in my name, there am I with them." So, unsa may minimum requirements? Muna gitawag ni siya og the smallest plurality. Unsa man ang gitawag nato og the smallest plurality? When I say plural, it's not singular. When I say singular, it means one. Plural, bila na? 2 or more. 2 or more. Mana siya ay plural. Ang pinakagamay nga plural, pila? 2. Kaya kung 1, singular naman na. Pag 2, plural na. 2 or more, that's a plural. So the smallest plurality is 2. So niyan si Kristo, duha kun tulo magakatigom sa akong ngalan asa siya na asa tunga. So kung more than 2, gihapon. 10, 20, 30, 100 people nagakatigom sa ngalan sa Ginoo na abas Kristo? Na. Pero kung duha na mo, na abas Kristo? Na. So, unsa may diferensya sa duha o usa ka gatos? Na ba? The presence of God. Mumultiply ba si Jesus by 2 kung magkadaghan ang tao so that your prayer is more powerful than the group of 2? Abel ko, no? Anawa. So, kung duha mo, na ang Diyos sa taliwala. Kung 50, 100 mo kabuok, asa man si Kristo? Nagyapon sa taliwala. So mayon makita nga kining duha nga may ragahom kay duha gud mo. Kami dinhi usa datos gud mi sumas gamahanan mi. Murag dili.
kay ning saad ang Dios nga even duha ra mo or tulo nga magakatigom sa iyang ngalan anaa si Hesus sa atong tunga. So karon kita wa ta kabot na pulo na ba si Kristo ani sa tunga nato? Na. Sila niabot sa gatos na ba si Hesus sa tunga? Na. So sa may diferensya? The numbers. And people thinking nga kamo kay wa mo kabot na po agamay ra ni mga tubagon sa pag-ampo. Mo nang kining simbahan nga gamay ra gaampo, gamay ra blessing. Katong simbahan ang tanang nag-ampo daghan kayo blessing. Now, ato na tanang later on. But how about kung walay duha? Pila may nabilin kung wa na ang plurality. Kung di na siya plural, unsa naman siya? Usa na lang, gitawag siya og singular. Kay usa. Ang pangutana, tubagon ba sa Dios ang pag-ampo sa usa ka tawo? Sige, tanaw na itong versikulo. James chapter 5 verse 16. Itong basahon. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Masaya gayon? The prayer of a righteous person is powerful and effective. Pila ka bok nagampo? Ha? Sa bersikulo, usa na kay person man, singular. Persons konta na plural, daghan. Pero na yun siya, person. So in the absence of two, unya usa ra ang mag-ampo, ang iyang pag-ampo is powerful and effective. Atong balikod, ganihan yan nga duha. The smallest plurality is duha. Now, kini duha ka ampo na ang Ginoo sa tunga katong tanan nga daghan nagampo na apos Ginoo na ang Ginoo sad sa tunga gitubag ng pag-ampo, gitubag ko ng pag-ampo kato pa dili garantiya nga kung daghan nga mga tawo gaampo most powerful kaysa duha na nagampo. Karon usa na lang nagampo. Pero unsa ang pag-ampo sa usa ka tawo? Powerful and effective. Nganong nahimo man siyang powerful and effective? Tanawang Pilimelo. And the prayer of a righteous. Unsa kuno ang pag-ampo sa tao? The prayer of a righteous. Sa ato pa, ang pagtubag sa Ginoo sa pag-ampo, ang gahom sa pag-ampo aron siya tubagon kanang usa ka pulo nga righteous. Maski ikaw ra usa nga kun ikaw matarong ang imong pag-ampo powerful and effective. Bisan pagtibuok lungsod nag-ampo pero wala sila Dios, dili matarong, dili gid sila tubagon sa Dios. Ikaw ra usa nag-ampo kay ikaw ray matarong sa tanang mga tao. Pag-ampo nimo ang imong pag-ampo powerful and effective. So dili garantiya nato nga kung daghan mag-ampo powerful ang atong pag-ampo. Maski usa o duha ra mo nga nag-ampo, unya kamong usa o duha mga matarong mga tao, ang inyong matarong nga pag-ampo powerful and effective. So, ang truth ani niya karon atong tanawon, praying alone or with somebody who are both righteous makes prayer powerful. So, dili mo matter ang daghang tao aron ang imong pag-ampo powerful and effective. It will just cause a one person nga matarong, ikaduhang person nga matarong, ikatulong nga person nga matarong, kung kita dinhi puro ta matarong nga tao, unya nag-ampo ta sa Dios, ang atong pag-ampo
gamhanan, powerful, and effective. Kaning giingon ni James. Balik ko na to si James. Ito yung giingon. A prayer of a righteous person is powerful and effective. Now the question is, are you righteous? Matarong ba ta? Isa na yung kami. Matarong ba ta igsoon? Kamu nga naa din ha sa atong mga kabalayan o asa kamo karon ng tanaw. Ano sa imong judgment sa imong kaugalingon? Matarong ka ba? Ana ba nimo karon ang pagkamatarong nga mao kana ang hinungdan nganong ikaw tubagon sa Dios sa imong mga pagampo? Igsoon ang higala ang pagkamatarong sa tao nagagikan sa Dios. Bisan kinsa nga nakabaton kang Ginoong Hesukristo, sulod siya kasing-kasing siya nakabaton sa pagkamatarong sa Dios. Apart from Christ, wala gyud pagkamatarong sa tao. Kung doon na may tao nga matarong, dili makaabot sa standard sa Dios. Bisan unsa pa imong buhaton, bisan pagtanan imong kabtangan imong ipanghatag kay COVID karon, bisan pagtanan sa kanan imong ipagamit kay way sa kanang mga tao kay walay public transportation, bisan pag di ka matulog tungod kay nara kag tan-aw sa mga tao imong tabangan, ang imong pagkamatarong dili makaabot sa standard sa Dios. Mana ang ningon ang Roma 3:23, come fall short of the glory of God. Bisan usahan ito pagpaningkamot, di ta makaabot. Apan kung ikaw adunay Kristo sulod sa imong kasing-kasing, ang pagkamatarong sa Dios iyang ipasulod nimo dinha, ug ang pagkamatarong sa Dios maoy tan-awon sa Dios nga mahan. Kaunya siya nga matarong nga magampo, dili makita sa Dios ang imong pagkatao, ang makita sa Dios ang pagkamatarong ni Kristo nga naa nimo, manang ang imong pag-ampo powerful and effective. Mao kana nga dili kita pwede butaan sa demonyo. Nga maski kita Kristohanon, ingon kasanggalingon, dili man ko matarong, buang pamangko, na pamay akong mga kinaiya nga dili maayo, manandi pa ko matarong. Igsuon og higala, kung na si Kristo sulod sa imong kasing-kasing, kinsa si Kristo? Matarong dili? Matarong. Si Kristo balaan. Unya kay si Kristo na sulod sa imong kasing-kasing, imong tibok lawas o kalag gibalaan sa Dios. Maski pang imong lawas nga madunoton nga adunay sakit, miingon si Pedro, si Isaias, that by His stripes you are healed. Giayo na ta. Ayaw na Ginoo, ayuhap ako. No. Giayo na ta sa Dios. Kaya makita sa Dios kumutan-aw siya sa usa ka tawo manindawat nga Ginoo si Kristo, dili ang iyang pagkatao, kundi si Kristo nga nagtubos kaniya dito sa krus. Ang Dios dili model nato sa atong mga sala. Ang nindil sa atong mga sala mao si Kristo. Apanamahan kung muduol kita nga mga anak niya ngadto kaniya pinaagi sa ngalan ni Jesus o kita nakabaton sa pagkabalaan o pagkamatarong sa Dios. Ang makita sa Dios nga mahan mao ang pagkamatarong ni Kristo. Mao nang kung ikaw o ako mag-ampo, dunggon gyud ikaw niya kang atong pag-ampo niyan si James, effective and powerful. Manang kung kita karon magtapok, mag-ampo ta, puro ta dunay Kristo sulod sa atong kasing-kasing. Una kung kita mag-ampo, powerful and effective. Ako gyud na na-experience sa akong church planting work. Di kong tughan ng asang dapit. Apan sa dihang nagwali ni pulong sa Dios, ang mga opisyal sa baryo nag-against sa mga trabaho dito. Among gihimo, gilista namo iyang mga pangalan, among gitapion ang kamot namo og naghampo kami sa Dios. Pipila ka mga semana ng labay, gausa-usa sila nga gihampak sa Dios. Umain sila sa una, ibitay ng simbahan nila sa mga baptist. Pero sa diha, naghihampak sila sa Dios, wala na sila ng hilabot ng atong simbahan. Padayon, dihang dapita nga nagtubo
alang sa pag-ira ang Ginoong Jesucristo. Ikso na higala kung ikaw karon ng duha-duha, kung tinuod ba ikaw nga adunay pagkamatarong sulod sa imong kasing-kasing. Dawata si Kristo, ay mong Ginoong manuluwas. Sultihi si Kristo, nga ikaw makasasala, ug ikaw na kinahanglan kaniya, aron ikaw makaabot sa standard sa Dios sa iyong pagkamatarong. Kay dili gyud dawaton sa Dios ang tao, dili makita ang pagkamatarong ni Kristo sa tao na walay Kristo sulod silang kasing-kasing. Dili makita sa Dios ang pagkama-powerful and effective sa imong pag-ampo kung ikaw walay Dios sulod sa kasing-kasing. Munang tanan nga dunay Dios sulod sa kasing-kasing, di matarong man ta sa Dios. Manang atong mga pag-ampo powerful and effective. Sa sunod nga Domingo, atong isgutan kung unsa dinhi pagkamatarong. Sunod ng kulis, isgutan nato ikaduha nga misconception sa mga pag-ampo. Apan karon nga kagabihon, imo bang nakita ang pagkabalaan sa Dios? Imo bang nakita ang iyahang gahom nga pamuhat din sa imong kinabuhi? Idukot nimo imong ulo. Mag-ampo kita aron ikaw makabaton sa kamatarong sa Dios. Ginoong Dios, salamatan ka namo. Nagkaroon nga kagabihon ng Ginoo. Ikaw magtandog sa mga kasing-kasing sa naminaw, nakadungog sa imong mensahe. Salamat to Dios nga pinagi sa gahom sa palanging Espiritu nga mutukbil sa ilang kasing-kasing, mupaila kanila nga sila nakinahanglan kanimo. Sila makabaton sa kaluwasan o pagkamatarong gikan ng Ginoong Jesucristo. Lord, kami nga imong giluwas dito sa cross. O kami Ginoo nga magpadayon namo nga ikaw nga naghatag ka namo sa ikaw usab. Namo sa usa ka magkagahom nga pag-ampo na dili ako para sa uban. Kay kami imong gipaboran, kay kami imong mga anak, imo nang giluwas, imong gibalaan o imong gipanalanginan. Kini o Dios ang ihatag kanimo pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen.